Per 1601. Ang sacred grounds at mga super families ay madalas na nagdulot ng problema para sa Supreme Merchants Guild. Gayunpaman, sa pagdami ng katapangan ng Demon Tribe, kasabay ng paglipol ni Sebastian sa banal na Panginoon ng Lacuna Sacred Ground at ilang matatanda, ang mga sacred grounds at pamilya ay umatras ng kanilang mga puwersa at huminto sa paggawa ng anumang makabuluhang hakbang. Nang marinig ito, naglabas si Sebastian ng munting buntong hininga ng ginhawa. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalaga niyang pangangailangan ay oras. Basta makapasok siya sa transformative deity realm, hindi na magiging banta ang mga sacred grounds at super pamilya. Nagniningning ang determinasyon sa kanyang mga mata habang tahimik niyang pinanggako na makamit ang layuning ito. Gayunpaman, ang pag-usad sa transformative deity realm ay hindi isang simpleng gawain at ang pagmamadali sa proseso ay magpapabagal lamang sa kanyang pag-unlad. Sa mga sumunod na buwan, tinawag ni Sebastian sina Lana, Feilin, at ang iba pa sa Chimes Tower upang tulungan silang mapabuti ang kanilang pagsasanay sa pamamagitan ng pag-refine ng mga pil para sa kanilang pag-unlad. Ang tore, na puno ng makapal na espiritual na enerhiya, ay naglalabas ng isang aura ng misteryo at kapayapaan. Dahil sa kanilang pambihirang talento at mga espiritual na katawan, mabilis na umunlad sina Lana at Feilin sa kanilang pagsasanay. Ang kanilang masusing pagsasanay ay nagdulot ng malambot na liwanag na nagmumula sa kanilang mga katawan, na patunay ng kanilang lumalakas na lakas. Samantala, sina Cassandra, Harvey, at iba pa ay walang pagod na nagtrabaho rin. Sa ilalim ng patnubay ni Sebastian, matagumpay nilang nalampasan ang kanilang mga pagsubok at umusad sa intermediate deity realm. Ang liwanag ng kanilang pagsubok sa kidlat ay nagbigay liwanag sa kalangitan at sa kanilang mga mukha na puno ng tibay at determinasyon. Sa panahong ito, pinino ni Sebastian ang napakaraming bilang ng mga table tas hindi lamang para kay Lana at sa iba pa kundi pati na rin para sa mga nakal-alasong bubuyog na nasa ilalim ng kanyang utos. Sa mayamang-yaman at ang hadlang ng pagbilis ng oras sa loob ng Chimes Tower, mabilis na umunlad ang mga nakal-alasong bubuyog sa parehong sukat at lakas. Ang hari ng mga bubuyog ang unang nakalagpas sa kanyang pagsubok, umakyat upang maging isang level 5 halimaw. Di nagtagal, dosenang iba pang nakal-alasong mga bubuyog ang sumunod, umabot din sa level 5. Ang bilang ng mga antas 2 hanggang 4 na nakal-alasong bubuyog ay tumaas sa mahigit 2,000, na ginawang katumbas sila ng isang nakakatakot na hukbo ng mahigit 2,000 lesser deity masters. Mas mahalaga, ang mga bubuyog na ito ay lubos na tapat kay Sebastian. Walang pag-aalinlangan nilang tinatapos ang anumang misyon sa kanyang utos, gaano man ito kapanganib. Lumipas ang panahon, at 6 na buwan ang lumipas sa isang kisap mata. Sa gabay ni Sebastian, sina Lana, Feilin, at ang iba pa ay umusad sa 9-star intermediate deity realm. Ang kanilang mga aura ay ngayon makapangyarihan at matatag, at puno sila ng kumpiyansa. Si Azriel, na sumali isang buwan mamaya, ay ngayon isang 8 bituing intermediate deity master. Samantala, sina Cassandra, Harvey, at Rainy ay nakamit ang 4 na bituin sa intermediate deity realm. Si Esme, na dinala pabalik ni Sebastian, ay umusad upang maging isang 3 bituin intermediate deity master. Si Stephanie, Dracaria, at Armina ay nakalusot din sa intermediate deity realm. Pati ang kanyang biyenan, si Bruce, ay umabot sa rurok ng lesser deity master, habang ang kanyang ina ay umunlad upang maging isang 8-star lesser deity master. Marami pang iba, kabilang ang mga miyembro ng Legion ng The Crowned Dominion, ang nagpakita ng kahangahangang pag-unlad sa panahong ito. Gayunpaman, ang nakaraang 6 na buwan ay minarkahan din ng tumitinding tensyon sa pagitan ng mga tao at ng tribo ng mga demonyo. Maraming malakihang labanan na ang naganap, at tila malapit nang sumiklab ang isang ganap na digmaan. Ang ganitong labanan ay tiyak na magdudulot ng malawakang pagkawasak. Ang lakas ng tribo ng mga demonyo ay higit na nalalampasan ang sa sangkatauhan, at marami ang natatakot na maaaring humarap ang sangkatauhan sa pagkalipol pagkatapos ng isang malaking digmaan. Ang pag-aalala at takot ay bumalot sa mga mukha ng napakaraming tao, na nagdulot sa kanila ng kawalang katiyakan tungkol sa hinaharap.
Sa gitna ng atmosfera ng hindi pagkakaunawaan, isang araw ay lumabas si Sebastian mula sa Chimes Tower at nilapitan si Feline, na umalis sa tore 2 araw na ang nakalipas. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tinanong niya, mayroon bang mga pangunahing kaganapan kamakailan? Oo, sagot ni Feline ng may kabigatan, at ang kanyang ekspresyon ay tensyonado. Nakatanggap ako ng balita na mukhang may problema ang kaibigan mong si Brody sa Outer Expanse. Ano bang talagang nangyari? Tanong ni Sebastian nang may pagkaabalang nakakunot ang noo. Ang pag-aalala ay halata sa kanyang mga mata. Wala akong lahat ng detalye. Mukhang nasa kanya ang isang bihirang kayamanan, na nag-udyok sa marami na hanapin siya, paliwanag ni Feline. Nabigla si Sebastian. Ang Outer Expanse ay isa sa mga pangunahing larangan ng labanan mula sa digmaan sa pagitan ng mga tao, ang tribo ng demonyo, at ang Panginoon ng demonyo 10,000 taon na ang nakalipas. Matatagpuan sa isang planeta sa loob ng kawalan, ito ay isang lugar na maaabot lamang ng mga eksperto sa intermediate deity realm. Isang kayamanan na kayang makaakit ng napakarami sa Outer Expanse ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Bago makasagot si Sebastian, matigas na nagsalita si Feline upang putulin siya. Kung hindi mo ako papayagang umalis, aalis pa rin ako ng mag-isa, aniya, ang kanyang matatag na tingin ay walang puwang para sa pagtatalo. Tumingin sa kanyang matatag na mga mata, si Sebastian ay nakapagpabuntong hininga na lamang at tumango bilang pagsang-ayon. Sige. Wala nang oras na masasayang. Umalis na tayo ngayon. Chapter 1602. Ang Outer Expanse ay isang malawak na lupain na nakabitin sa walang katapusang kawalan, binubuo ng 12-dosenang hindi pantay na ipinamamahaging mga bahagi ng iba't ibang sukat. Sa itsura nito, may pagkakahawig ito sa Perpetual World, na may mga kahanga-hangang bundok, mahinahong umaagos na mga sapa, walang katapusang kagubatan, at malawak na mga kapatagan. Gayunpaman, ang espiritual na enerhiya sa lugar na ito ay labis na marahas at magulo, parang isang nagngangalit na dagat. Ang mga ordinaryong nag-aaral na sumusubok na sumipsip nito ay agad na masasaktan ng matindi ng kanyang pagsalungat. Kahit ang mga transformative deity masters ay halos hindi makapagpino at makapag-absorb. Bilang resulta, karamihan sa mga cultivator sa Outer Expanse ay umaasa sa mga spiritual na bato upang mapunan ang kanilang enerhiya. Pinalilibutan ng isang mabangis na bagyong may hindi maipaliwanag na lakas ang Outer Expanse, na tila mga ungol ng walang katapusang galit na mga hayop. Ang hangin ay humampos sa lahat ng nasa daraanan nito, at tanging ang mga nakarating na sa intermediate deity realm at kayang protektahan ang kanilang sarili gamit ang espiritual na enerhiya ang nakatawid dito. Mag-ingat ka, sabi ni Sebastian habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Feline. Sabay silang pumasok sa malakas na hangin. Ang puwersang punit ay napakalakas na para bang kayang punatin nito ang kahit anong nasa daraanan nito. Bawat hakbang pasulong ay parang paglakad sa gitna ng bagyo, nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Sa paligid nila, ang mga hangin ay umuungal na parang mga baliw na demonyo, pinapadapo ang buhangin at mga bato, tinatakpan ang langit at binabalot ang lupa sa kaguluhan. Ang bagyo ay umabot ng 12-dosenang milya, at habang papalapit sila sa gitna, lalo pang naging nakakatakot ang hangin. Ngunit, hindi ito gaanong mahirap na hamon para sa isang kasing makapangyarihan ni Sebastian. Kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, gayunpaman, 100 nakabibinging intensyon ng pagpatay ang biglang sumalubong sa kanila. Mag-ingat ka. Ang malakas na hangin ay nakagambala sa kanilang mga espiritual na pandama, na nag-iwan kay Sebastian na hindi alam ang tungkol sa ambush hanggang sa huling sandali. Sa pag-arte ayon sa kanyang instinct, gumawa siya ng mabilis na desisyon at itinulak si Feline ng malakas sa gilid habang siya ay tumalon sa kabaligtaran na direksyon. Halos sabay-sabay, 100 matatalim na aura ng espada ang hamyuni sa hangin. Putang ina! Sigaw ni Sebastian sa galit. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo, labis na naapektuhan ang kanyang paningin, at nagambala ang kanyang mga espiritual na pandama. Gayunpaman, ang kanyang matalas na instinct ay nagbigay daan pa rin sa kanya upang maramdaman ang lakas ng kanyang mga kaaway.
Kabilang sa kanila, 4 ang umabot sa antas ng 7 bituin intermediate deity masters o mas mataas pa, at isa pa ang nasa Holy Lord realm. Lalong lumakas ang hangin, pinalikot ang mga damit ni Sebastian at hinagis-hagis ang kanyang buhok. Isang sinag ng malamig na determinasyon ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magiging target siya bilang biktima sa sandaling dumating siya dito. Mukhang katawa-tawa para sa mga eksperto sa ganitong mataas na antas na makisangkot sa mga ambush na ganito. Gayunpaman, ang mga ganitong pangyayari ay labis na karaniwan sa mapanganib na outer expanse. Ang landas ng pagsasanay ay nangangailangan ng patuloy na pagtaas ng mga yaman habang umuusad sa kapangyarihan. Para sa marami, ang pagpatay at pagnanakaw ay naging mga shortcut upang makuha ang mga yaman na ito. Papatayin nila upang nakawin ang mga yaman, gagamitin ang mga nakaw upang palakasin ang kanilang sarili, at pagkatapos ay uulitin ang siklo. Si Sebastian ay parehong galit at inis. Hindi pa siya nakakalakad ng maayos sa lugar na ito at tinukoy na siya bilang biktima. Pero sino talaga ang biktima dito? Malayo pa iyon sa katiyakan. Pinagtuunan ng pansin ni Sebastian ang kanyang mga pandama upang matukoy ang mga posisyon ng kaaway. Pagkatapos, inihampas niya ang isang hindi nakikitang hiwa ng enerhiya ng espada sa isang direksyon ng walang pag-aalinlangan. Ang palo ay pumutol sa hangin, sinundan ng isang nakakatakot na sigaw. Si Sebastian ay ngumiti ng malamig, at ginamit ang Phantom Stride upang agad na lumitaw sa pinagmulan ng sigaw. Sa kasamaang palad, tuso ang kanyang mga kaaway. Ang sugatang target ay tumakas na, iniwan si Sebastian na harapin ang mas matinding pag-atake. Lumiko at umiwas siya ng mabilis at masiglang mga galaw, sinusubukang umiwas. Ngunit, ang mga nakatagong umaatake ay tila labis na alam ang bawat galaw niya. Ang enerhiya ng espada ay walang tigil na humahabol sa kanya, kumakapit sa kanya na parang isang hindi may iwasang sumpa. Gusto sanang umatake pabalik ni Sebastian, pero ang kanyang mga kalaban ay may karanasan at palaging nagbabago ng posisyon, na hindi siya binigyan ng pagkakataong matutukan sila. Isang matibay na determinasyon ang kumikislap sa mga mata ni Sebastian. Nang muling dumating ang enerhiya ng espada sa kanya, hindi siya umatras. Sa halip, siya ay sumulong ng buong lakas, sinalubong ang atake ng harapan. Bawat hampas na kanyang pinakawalan ay nagdadala ng bigat ng kanyang napakalaking kapangyarihan at hindi matitinag na kalooban. Chapter 1603. Atres. Sa gitna ng kaguluhan, ilang mga anino ang nagmadaling umatras. Si Sebastian ay naglabas ng galit na tawa at agad siyang humabol ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, nahabol niya ang kanyang mga tumatakbong kaaway. Sa kasunod na labanan sa malapitan, ipinakita ni Sebastian ang pambihirang lakas, nakipaglaban na parang isang Diyos ng digmaan at nilamon ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Gayunpaman, ang kanyang mga kalaban ay hindi pangkaraniwan. Ang kanilang mga atake ay tuso at walang awa, na nagdulot ng maraming hamon para sa kanya. Matapos ang isang matindi at nakakapagod na labanan, nagawa ni Sebastian na patayin ang 6 na eksperto sa 7 bituin intermediate deity master level o mas mataas pa. Karamihan sa mga naunang sumalakay ay nahulog din sa kanyang kamay. Ilang tao, gayunpaman, nakatakas sa gitna ng kaguluhan. Nabahala sa kaligtasan ni Phelan, pinili ni Sebastian na huwag na silang habulin at sa halip ay bumalik sa daan na kanyang pinanggalingan. Ngunit wala si Phelan kahit saan. Ang nagngangalit na hangin sa paligid niya ay naging imposible ang pagpapalawak ng kanyang espiritual na pandama, at ang kanyang paningin ay labis na nahadlangan. Ang paghahanap ng isang tao sa ganitong kapaligiran ay parang paghahanap ng karayom sa isang tambak ng dayami. Phelan. Sigaw ni Sebastian, ang boses niya ay puno ng pangangailangan at pag-aalala. Ngunit ang malalakas na hangin ay nilamon ang kanyang sigaw, pinatahimik ito bago pa man ito makalayo. Si Sebastian ay nagmamadaling naghahanap sa gitna ng bagyo habang ang kanyang pagkabalisa ay nag-aapoy tulad ng isang sunog sa kanyang dibdib. Alam niyang malakas si Phelan, pero sa isang lugar na kasing delikado nito, kahit ang pinakamaliit na pagkakamali at maaaring magdulot ng kapahamakan.
Matapos maghanap ng tila walang katapusang panahon, napilitan siyang tanggapin ang masakit na katotohanan sila ay nagkahiwalay. Ang sitwasyon ay tila katawa-tawa, ngunit tumanggi siyang sumuko sa kawalang pag-asa. Si Feilin ay matalino at mapamaraan, kaya naniwala siya na hindi siya madaling mahuhulog. Kalahating oras ang lumipas, sa wakas ay lumitaw si Sebastian sa ibabaw ng outer expanse. Ang tanawin ay humahaba sa kanyang harapan sa kawalang laman, pinapangibabawan ng walang katapusang magaspang na bundok at tigang na disyerto, na may kakaunting palatandaan ng buhay. Nagpatuloy siya at hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng kanyang unang buhay na nilalang isang kasapi ng isang banyagang lahi na natatakpan ng pulang kaliskis. Ang figure ay sumulyap sa kanya sandali bago lumingon at umalis ng walang salita. Isinasaalang-alang ni Sebastian na humingi ng impormasyon ngunit iniwan niya ang ideya nang mapansin ang galit sa tingin ng estranghero. Malinaw na wala itong patutunguhan. Sa susunod na kalahating araw, naglakbay si Sebastian ng walang tiyak na layunin, nakakasalubong ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang lahi. Ngunit walang pagbubukod, bawat tao ay tiningnan siya ng may malalim na pag-aalinlangan, na parang bawat estranghero ay isang potensyal na kaaway. Hindi nagulat si Sebastian kahit kaunti. Sa outer expanse, madalas na sumasabog ang mga labanan sa pinakamaliit na pang-uudyok. Ito ay dahil maraming umaasa sa pagnanakaw at pagpatay upang makakuha ng mga yaman. Kung hindi mo pinatay ang iba, palaging may pagkakataon na ikaw ang papatayin nila muna. Ang patuloy na banta na ito ay nagbunga ng isang kultura ng labis na pag-iingat sa mga naninirahan dito. Sa lugar na ito, walang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng araw at gabi. Hindi nagtagal, nakarating si Sebastian sa isang lungsod. Dito niya natutunan na marami palang tao sa ibaba ng intermediate deity realm ang namumuhay sa outer expanse. Karamihan sa kanila ay mga inapo ng mga makapangyarihang nag-aaral ng espiritual na sining na isinilang at lumaki sa mapanganib na lupain na ito. Sa paglipas ng maraming henerasyon, dumami ang kanilang bilang, na sa kalaunan ay bumuo ng isang pamayanan na naging isang lungsod. Kung saan maraming tao, natural na sumusunod ang mga patakaran. Ang labanan ay mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng lungsod, na may mabigat na parusa para sa sino mang lumabag. Ang lungsod ay hindi malaki, ngunit ito ay may mga pasilidad para sa pagkain, damit, tirahan, at paglalakbay. Ito ay isang magkakaibang lugar, tahanan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, bagaman ang mga tao at mga miyembro ng tribo ng demonyo ang bumubuo sa karamihan. Bigla, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng tao. Tumangala si Sebastian at nakita ang isang grupo ng mahigit sa 100 lalaki na nakasuot ng dugong pulang baluti na nangunguna sa paglipad sa kalangitan. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng makapangyarihang aura, at lahat sila ay hindi bababa sa 7 bituing intermediate deity masters. Sa likuran nila, 4 na level 5 mga ahas dagat ang humahatak ng isang palamuting esmeraldang karwahe. Sa magkabilang gilid ng karwahe ay may higit sa 10 magagandang babae na nakasuot ng nag-aapoy na pulang mga damit, hawak ang iba't ibang instrumento ng musika. Ang kanilang mga melodya ay pumuno sa hangin habang sila'y tumutugtog at umaawit. Ang kadakilaan ng prosesyon na ito ay lumampas pa sa mga pinuno ng banal na lupa. Nakasakay sa itaas ng esmeraldang karwahe ang isang babae na nakadamit ng napakagandang pulang gown. Mukhang nasa kanyang mga unang 20s siya, may suot na mahabang damit na lumilipad na parang apoy sa hangin. Ang kanyang balat ay parang nyebe. Ang kanyang mga kilay ay nakataas ng may kagandahan tulad ng malalayong burol, at ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng mga bituin. Ang kanyang tuwid na ilong at likas na pulang mga labi ay nagdagdag sa kanyang napakagandang anyo. Ang mahahabang, itim na buhok niya ay bumuhos pababa na parang talon, pinalamutian ng ilang kumikislap na hiyas. Siya ay naglalabas ng hangin ng marangal na karangyan at malamig na pagkamahigpit, na nagbigay sa kanya ng anyo ng hindi mapalapit, ngunit ang kanyang kagandahan ay lubos na kaakit-akit. Si Prinsesa Phoenix ay kasing ganda ng isang diyosa. Kung makakausap ko lang siya kahit isang beses, wala na akong ibang hihilingin sa buhay. Bulong ng isa sa mga tao sa karamihan, ang kanyang tingin ay puno ng pagnanasa.
Isang malapit na tao ang mabilis na tinakpan ang kanyang bibig at bumulong sa mababang boses, tahimik. Huwag magbula-bula. Hindi basta-basta pag-uusapan si Prinsesa Phoenix. Mag-ingat ka sa iyong dila, baka magdala ka ng kapahamakan sa iyong sarili. Chapter 1604. Narinig ni Sebastian ang maraming pag-uusap sa karamihan, at natutunan niya ang ilang mahahalagang detalye. Ang mga Flamore ay mga inapo ng Phoenix, at sila ay mga miyembro ng Flamore tribe. Bagaman kakaunti lamang sila, bawat isa sa kanila ay labis na makapangyarihan. Ang Prinsesa Phoenix Flamore ay namutawi bilang isang henyo sa mas batang henerasyon. Ang kanyang katayuan ay walang kapantay, dahil ang kanyang lahi lamang bilang isang inapo ng Phoenix ay naggarantiya ng napakalaking lakas. Umabot si Flamore sa Intermediate Deity Realm sa kanyang pagdadalaga at nagtaglay ng pambihirang kakayahan sa labanan. Bilang resulta, ang tribo ng Flamore ay may mataas na kagalang-galang na posisyon, at kakaunti lamang ang naglakas loob na magpanggap sa kanila. Nabalitaan din ni Sebastian ang nakakabahalang balita. Opisyal na nag-alok ng kasal ang Unicorn Tribe sa Flamore Tribe, na nagnanais na ipakasal ang kanilang prinsipe, si Alecto Unicorn, kay Phoenix. Sa kabila ng tensyon na nasa bingit na ng pagputok sa pagitan ng tribo ng mga demonyo at mga tao, ang alyansang ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ang Unicorn Tribe ay isa sa 4 na Royal Demonic Tribes ng Demon Tribe. Kung mag-aasawa si Alecto kay Phoenix, malamang na nangangahulugan ito na haharapin ng sangkatauhan ang isang mas malakas na kaaway. Naramdaman ang pagkabalisa, pumasok si Sebastian sa isang masiglang tavern. Umorder siya ng ilang maliliit na putahe at isang palayok ng alak, pinili niyang umupo mag-isa sa isang sulok habang nagbuhos ng inumin para sa sarili. Ang pagkawala ni Phelan ay labis na bumagabag sa kanyang isipan, na nagdulot sa kanya ng iritabilidad at malalim na pag-iisip. Ang kanyang mga kilay ay nagkibit, at ang kanyang tingin ay may bakas ng malamig na pagkaputol. Bakit uminom mag-isa kung maaari naman tayong magkasama? Isang payat na lalaki na may tusong ngiti ang lumapit, hindi alintana kung tinanggap siya ni Sebastian o hindi. Umupo siya ng bigla sa upuan sa tapat ni Sebastian. Ang mga mata ng lalaki na may pag-aalinlangan at ang kanyang mapagpanggap na ngiti ay lalo lamang nagpalitaw ng kanyang kahina-hinalang anyo. Ang pangalan ko ay Clayton Cross. Ano ang dapat kong tawagin sa iyo, kapatid? Sky Wilder, sagot ni Sebastian ng maikli, hindi man lang tumitingin pataas. Bagaman nababato na siya hanggang sa pagka-frustrate, hindi niya maiwasang makita ang lalaking ito na hindi mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, ang ilang kasama ay maaaring makapagpalibang sa kanya mula sa kanyang mga problema, kahit sa loob ng ilang sandali. Sky Wilder, ha? Narinig ko na ang tungkol sayo. Isang karangalan na makainom kasama ang isang sikat na tao. Itinaas ni Clayton ang kanyang tasa at ininom ang alak sa isang lagok. Pagkatapos, pinunasan niya ang dumadaloy na alak mula sa kanyang bibig gamit ang kanyang manggas, tila walang pakialam sa kanyang magulong anyo. Sebastian ay ngumiti sa loob-loob niya. Ang lalaki ay malinaw na nagbubulaan ang pekeng pangalan na ginawa niya ay tiyak na walang reputasyon, na nagpapatunay na nagbabluff si Clayton. Ang alak ay mahusay, pero kung walang magandang babae na makakasama ko, talagang isa ito sa mga malaking pagsisisi sa buhay. Lamented Clayton, habang nanginginig ang kanyang ulo ng dramatiko at umiikot ang kanyang katawan sa isang labis na pahayag na kasing katawa-tawa ng nakaaaliw. Walang kakulangan sa mga babae. Sa mga kakayahan mo, hindi ito dapat maging mahirap, di ba? Bahagyang itinaas ni Sebastian ang kanyang mga mata at sumulyap kay Clayton. Sa kabila ng kakaibang asal ng lalaki, naramdaman ni Sebastian ang lalim nito, marahil isang banal na Panginoong guro, kahit na nakakabafo ang kanyang pag-uugali. Siyempre, marami namang mga babae. Pero ang mga magaganda ay bihira, at ang mga walang cap-aris na kagandahan ay kasing bihira ng mga balahibo ng Phoenix. At ang napansin ko, well, malapit na siyang masira, at labis akong nasasaktan. Sigaw ni Clayton, pinapalo ang kanyang dibdib ng dramatiko na parang labis na nalulumbay. Anong ibig mong sabihin yan, Clayton?
Sinasabi mo bang may nagnakaw sa taong hinahangaan mo? Tanong ni Sebastian nang walang pakialam, ang kanyang ekspresyon ay nananatiling hindi mabasa. Tama. Kilala mo si Prinsesa Phoenix, di ba? Sobrang in love ako sa kanya. Isang walang hanggang debosyon na magtatagal hanggang matuyo ang mga dagat at mag-crumble ang mga bato. Pero hindi lang niya ako binabaliwala, nagpadala pa siya ng mga tao para hanapin ako. Hindi ba nakakainis iyon? Tumayo si Clayton habang nagwawala ang mga braso sa inis. Pati ang kanyang mukha ay namula sa galit. Nag-urong ang bibig ni Sebastian, pero wala siyang sinabi. Batay sa pag-uugali ni Clayton, malamang na hindi kasing simple nang ipinakita niya ang sitwasyon, hindi na ito katakataka kung siya ang unang nag-udyok sa kanya. Nang makita ni Clayton na nananatiling tahimik si Sebastian, ininom niya ang isa pang tasa ng alak at bumagsak pabalik sa kanyang upuan. Sa totoo lang, kaya kong tiisin ang pag-iwas niya sa akin, at hindi ko pa nga papansinin kung susubukan pa niya akong patayin. Pero makipag-date sa ibang lalaki. Iyan ay labis na. Parang niloloko mo ako o ano. Ang lamig-lamig ng puso ko, walang kalaman laman. Halos iluwa ni Sebastian ang alak na tinikman niya lang. Ito ay purong delusyon ni Clayton, maliwanag na hindi man lang siya binigyan ng oras ni Phoenix. Kaya saan nagmula itong kalokohan tungkol sa panloloko? Sky, para tayong matagal nang magkaibigan sa unang tingin. Nasa panganib ang kapatid mo rito, tutulungan mo ba o hindi? Biglang lumapit si Clayton. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang nakatingin siya kay Sebastian. Makinig muna tayo, sagot ni Sebastian ng malamig. Bahagyang umiwas upang maiwasan ang matinding titig ni Clayton. Ang lalaking ito ay hindi simpleng tao, at hindi papayag si Sebastian na sumang-ayon sa kahit ano nang hindi pa nalalaman ang higit pa. Chapter 1605. Maraming nakikinig dito. Mag-usap tayo sa mas pribadong lugar, sabi ni Clayton. Nagbigay si Sebastian ng bahagyang tango at sinundan si Clayton palabas ng lungsod. Nanatili siyang walang emosyon ngunit laging handa. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa anumang mga pakana na maaaring gawin ni Clayton dahil ang kanyang kasanayan sa Magical Harmony Blade ay lubos na nagpahusay ng kanyang lakas. Handa siyang parusahan si Clayton ng mabigat kung susubukan nito ang anumang kainahinala. Clayton ay nagdala kay Sebastian sa isang paglipad na umabot ng higit sa 10,000 milya, na sa wakas ay huminto sa isang liblib na tuktok ng bundok. Matapos suriin ang paligid upang matiyak na walang ibang tao malapit, ibinaba ni Clayton ang kanyang boses at sinabi, ang lugar na ito ay nasa pangunahing ruta mula sa tribo ng Flamora patungo sa Azura Manor. Bukas nang makalawa ang pagdiriwang ng 2,000 kaarawan ng Panginoon ng Manor. Ang mga kinatawan mula sa lahat ng pangunahing pangkat ay dadalo. Siguradong si Phoenix ang maglalakbay dito para sa Flamora tribe. At i-cross ni Sebastian ang kanyang mga braso na may walang emosyon na ekspresyon. Clayton ay umiling at nag-gesture ng masigla. Kailangan ko bang ipaliwanag pa? Kung si Phoenix ay papunta sa selebrasyon, siguradong dadaan siya dito. Hindi mo naman balak siyang dukutin, di ba? Tanong ni Sebastian, itinaas ang kilay habang may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tama. Hindi ko kayang manood na lang habang naglalakad siya papunta sa pugad ng apoy. Kahit galit siya sa akin, kailangan kong iligtas siya mula sa pagdurusa na ito. Mariing pahayag ni Clayton, kumikilos na parang isang bayani na nagel iligtas ng isang dalagang nasa panganib. Sebastian ay nagmura ng malamig. Si Phoenix ay labis na makapangyarihan, at ang tribo ng Flamora ay hindi dapat baliwalain. Ang pagtatangkang dukutin siya ay walang iba kundi isang pagpapakamatay. Clayton lumingon kay Sebastian nang may pangangailangan. Sky, hindi man tayo matagal na magkakilala, pero talagang nakikita kita bilang kaibigan. Ngayon na nasa panganib ako, hindi mo ako pwedeng iwanan. Sandali lang. Hindi tayo ganoon ka-close, sagot ni Sebastian habang umatras upang lumayo. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa inis habang idinagdag niya, wala akong interes na itapon ang buhay ko. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Tama si Sebastian, hindi dapat biruin si Phoenix, lalo na ang subukang dukutin siya. Wala siyang kumpiyansa na maisakatuparan ang ganitong walang ingat na plano.
Halika na, Sky. Ang sama naman yan. Sigaw ni Clayton sa inis habang inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Nakikita kita bilang isang tagapagtapat. Kahit na hindi mo ako nakikita bilang isang kapatid, hindi mo ba ako maaring tretuhin bilang isang kaibigan? Paano mo masasabing tao ka kung hindi mo tutulungan ang kaibigan sa oras ng pangangailangan? Ha? Pumutok si Sebastian ng isang pang-aalipustang utot habang ang kanyang mga mata ay napuno ng paghamak. Baka makatulong ako sa isang maliit na pabor, pero pinag-uusapan mo ang pagdukot kay Prinsesa Phoenix Flamora. Sa tingin mo ba'y papayag ako ng basta-basta lang? Isang lalaki ka ba talaga, Sky? Natatakot ka sa isang babae? Ganun ka ba kaduwag? Puno ng paghamak ang ekspresyon ni Clayton. Pumadyak siya at tinuro si Sebastian gamit ang daliri. Hinampos ni Sebastian ang kanyang kamao, at natukso siyang sumuntok. Ang lalaking ito ay walang hiya. Ngunit kahit gaano niya gustong sumagot, kinailangan niyang aminin na kahanga-hanga ang kapal ng mukha ni Clayton. Gayunpaman, wala siyang balak na sumama sa kanya sa ganitong kabaliwan. Ha, huwag kang magpanggap na matigas. Tanungin kita ng diretsyo na tatakot ka ba? Patuloy na tanong ni Clayton habang matalim ang tingin. Ang ekspresyon ni Sebastian ay tumigas, at ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Hindi ito takot. Wala lang akong interes na mag-imbita ng hindi kinakailangang gulo ng walang dahilan. Nang marinig ito, agad na nagbago ang tono ni Clayton, nagsalita ng may kagyat na damdamin. Sige, ganito na lang. Kung papayag kang tulungan ako ngayon, nangangako akong bibigyan kita ng gantimpala na talagang hindi ka panipaniwala. Sebastian ay humalaklak, at ang tono niya ay puno ng pagdududa. Oh, sige, pakinggan natin. Ano bang maiaalok mo sa akin? Sa kaibuturan, hindi naniniwala si Sebastian kahit isang segundo na may tunay na halaga na maiaalok si Clayton.